Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po dito sa pangalan Yahweh. Marami ang nagtataka at nagugulat yung iba kasi nagising po tayo na merong Diyos na ang pangalan ay Jehovah, Allah, Jesus, at saka ho yung mga titulong Diyos, God, Lord, Panginoon. At sa napakarami yung mga nagtayo ang mga relihiyon, iba-iba ang pagkakilala nila doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yung iba nga ho ay kung sino-sino na lamang ang inilalagay nilang pangalan doon sa lumalang, doon sa makapangyarihan sa lahat. Sa Iglesia ni Cristo, tinatawag nilang Yahweh. Oo. Yung Ama, yung Diyos. Ibig sabihin, nagre-reflect sa isang relihiyon kung anong pangalan nung kanilang pinatawag na Diyos. At sa si Jehovah naman ay Jehovah. Sa Seventh-day Adventist naman, Diyos, Panginoon, Ama. Sa ADD naman, ganun din, Diyos, Ama, Panginoon. At meron pa silang sinasabing YHWH. Dito sa ating pagtalakay na ito, loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa. Kasi kung hindi po siya magbubukas ng pangunawa, kahit kailan ay hindi na makikita ng mga tao kung ano talaga yung pangalan ng makapangyarihan sa lahat. At napakarami na akong namatay. Hindi lamang mo itong panahon natin, miski nung unang siglo, ay marami nang namatay sa hindi pagkakilala diyan sa pangalan yan. Ito ang pangalan na ito. Na yung iba ay iba ang basa. So dito ho, miski ho dito sa Palo, Hebrew, yan, sound. Makikita nyo yung mga letra niya defaulted sa A, naka-default po sa A siya. Ayan, puro A. Ayan o, abagada, ha, wa, za, cha, ta, ya, ka, la, ma, na, sa, ay, pa, tasa, ka, ra, siya, ta. Ay, kita ninyo na defaulted siya doon sa A. Ganon din doon sa Ancient Hebrew Sound. Ito rin doon sa Ancient Hebrew Alphabet. Ayan gano'n. So, makikita natin na ayan, naka-defaulted lahat sila sa A. Kaya yung sinasabi ng marami na hindi raw mababasa yung pangalan. Ang nakakapagtaka, lahat ng bagay dito sa mundong ito, lahat may pangalan. Oo. Alam naman natin, kapag sinabing pangalan, ay ito'y nagdadala ng isang malalim na personal. Yung pangalan personal. Siyempre, kung ano ang dapat na itawag. Hindi po pwedeng ang isang bagay ay walang pangalan. Kasi paano natin maintindihan, paano natin malalaman? Diba? Maraming tao nag-aalaga ng mga aso na nilalagyan ng pangalan. Yung mga hayop. Ultimo ang mga sasakyan, nilalagyan nila ng pangalan. Kung bakit, kung sino pa yung manlilikha, ang pangalan o yung titulo na ginagamit ay yung God, Lord, So, napakalaki yung pagkakamali sapagkat meron kang kinikilalang Diyos pero hindi mo alam kung anong pangalan. Dito sa ating pinag-aralan, sa bagay marami na tayong ginawa, hinggil po dito sa video katulad nito.
may pinakikilala kung ano talaga yung pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahalagang mahalaga na yung pangalan yan, kasi halimbawa ho, ano ba ang mas gusto nating tawagin? Yung bang mga titulong Sir, Mister, Ma'am o Miss? Kasi yung pangalan, mas makikilala ka bilang isang individual. Sinasabing makapangyarihan sa lahat, dakilang may lalang. Pero dito, binigyan ng diin kung ano yung pangalan. Dito nakalagay ho dyan, Isaiah 42:8, I am Yahweh, that is my name, and my esteem I do not give to another, nor my praise to idols. So, mahalagang mahalaga yung pangalan yan. Di ba? Bawat tao, individual, mayroong kanya-kanyang pangalan. Si Adam, tinawag, yung unang nilikha, tinawag na Adam. At miski nga ho yung dalawa, yung lalaki-babae, tinawag ding Adam. So, mahalaga, ganon kahalaga yung pangalan ni Abay Yahweh. Kasi ito ho yung sasagisag doon sa sinasamba mo. Halimbawa ho, bibigyan ko kayo ng isang malaking halimbawa. Pag sinabi mo na ang pangalan ng iyong Diyos ay Panginoon, Lord or Ama or Diyos, yung aral na daladala mo, nire-reflect ho yan doon sa pangalan noong Diyos na sinasamba mo. Di ba? Kung halimbawa, ang pangalan ng Diyos mo ay Jehovah, siyempre, may mga aral ang saksi ni Jehovah na yun ang inaakala nila na yung Jehovah nila ang nagbigay ng aral nila. Di ba? Di ba? Yung aral nila, maliit na Diyos. Yung Jesus, yun yung aral ng Jehovah. Di ba? Halimbawa naman, ang pangalan ng iyong Diyos ay yung Ama, sabi nila. So, kung ano yung aral na daladala mo, yun yung magre-reflect doon sa pangalan ng Diyos na iyong sinasamba. O katulad ng Iglesia ni Cristo, ayon doon sa Diyos nila, si Felix Manalo, huling sugo. Pero pagdating mo sa banal na kasulatan, walang sinasabi na huling sugo si Felix Manalo. Wala. So, ibig sabihin, kung itong aking sinasampalatayanan na si Abay Yahweh, walang itinuro na si Felix Manalo huling sugo sa huling araw. Wala akong mababasa Genesis to Revelation. Ganun kahalaga yung pangalan. Kasi individual, may pangalan ng bawat sa atin. Kasi pagka tayo ay lumakad at sasabihin natin na wala tayong pangalan, ano ang pwedeng itawag sa atin? Di chaos na, gulo na. Kung yung mga hayop nga, nilagyan ni Adam ng pangalan, bawat hayop. Di ba? So, kung sino pa ho yung makapangyarihan sa lahat, na sinasabi nilang Diyos, Panginoon, Lord, siya pang walang pangalan. Di ba? Tingnan natin doon sa isang talata. Di ba yung kauna-unahan na doon sa tumawag? Sa 4:26 ng Genesis, siya nakalagay dito sa The Scripture 2009. And to Shet, to him also a son was born, and he called his name Enos. Then it was begun to call on the name of Yahweh. The first record of calling on the name of Yahweh. Makita niyo ba yun? Pero ito nalingit sa napakaraming tao na itago. At sabi ko nga kanina, napakarami yung namatay na hindi nakilala yung pangalan ni Abay Yahweh. Sana ho dito sa ating kaunting ginawang pag-aaral,
at binuksan tayo ni Abay Hawa ng pagkaunawa, malalaman natin na hindi pala Jesus, hindi Jehovah, hindi Diyos, hindi Panginoon, hindi Lord, hindi God ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay si Abay Hawa. Makapangyarihan sa lahat. Si Abay Hawa. At nakikita naman natin dito, kasi yung iba hindi naniniwala na merong ganitong alphabet. Ito yung original Hebrew sound. A, ba, ga, da, ha, waza, ka, ta, ya, ka, la, manasa, ay, pa, tasa, ka, ra, sya, ta. Hindi sila naniniwala dito sa alpabetong ito. Wala ho tayong magagawa. Kung hindi na ho tayo pauunawaan ni Abay Hawa, hinggil sa kanyang pangalan, ay wala ho tayong magagawa. So, tayo po ay narito sa The Assembly of Yahweh upang ibahagi yung totoong pangalan nung sinasabing makapangyarihan sa lahat. Ayan. Muli po maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.